lumabas na, no? Yung talagang totoong nilalaman ng puso ni Pangulong Bongbong Marcos. Siguro matagal na po niyang tinitiis yan mga sangkay, kinigimkim. Kaya nga lang, ayaw po niyang bumanat. Pero since campaign season, no? Pag campaign season kasi, mga sangkay, labasan po yan ng baho. Labasan po ng mga batikos, propaganda at marami pa pong iba. Ngayon, may bago na naman pong pasabog. Si Pangulong Bongbong Marcos, abay, mga sangkay, binanatan po ang dating namumuno sa ating bansa. Well, again, mga sangkay, ako neutral po ako sa mga awayan na to, wala naman po akong pakialam. Basta, ibabalita lamang po natin ito mga sangkay kung ano po yung kanilang mga batikos. At titingnan po natin yung mga katotohanan tungkol po dito sa mga pahayag ni PBBM. Dahil dito mga sangkay, ipapakita po natin ang realidad sa mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol po kay former President Duterte. Anyway, bago tayo mag-umpisa, no, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Check nyo po yan, tapos i-click nyo yung bell. Okay, pindutin nyo yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Okay, eto na nga guys. Itong mga banat po ni PBBM, talagang naglalagablab na naman, ano, mga sangkay? Eto, oh. Bagong-bago. Bawat rally, may banat po si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi po ni PBBM, sinabi ni President Marcos Jr. na posibleng bumalik ang Pilipinas sa pagiging probinsya ng China kung magkakamali ang mga Pilipino sa pagboto ng mga bagong opisyal sa 2025 midterm elections. Bagaman walang direktang pinangalanan, sinabi ito ni Marcos sa gitna ng iringan ng kanyang administrasyon at ng pamilya ni former President Duterte. Ngayon mga sangkay, ito ang kanyang sinabi. Sabi ni PBBM, sa pagboto ninyo, mamili kayo kung tayo ba ay babalik sa panahon na gusto ng ating mga liderato ay ang Pilipinas maging probinsya ng China. Matindi yan mga sangkay. Matinding pahayag yan. Alam nyo, hindi po natin nakita si PBBM na ganitong klase umatake. Kasi for the longest time, ang mga Marcos hindi po talaga nagsasalita ng mga maanghang. Parang ito po yung first time na bawat pahayag niya, matatawag po nating first time kasi parang ngayon lamang po ito nangyayari. Di ba mga sangkay, mga banat? Madalas kasi, walang problema, okay lang yan, di ba? Lagi po siyang mahinahon sa mga bagay, kahit po sa mga batikos. Sana naman hindi na tayo bumalik sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan. Grabe namang pahayag yan. Seryoso ba yan? To be honest guys, first time ko itong mabasa ng buo. Kasi ang binasa ko lang, ito lang po talaga yung caption dito, hindi po itong pahayag mismo. Kaya medyo nagulat tayo. Ayan po mga sangkay, sana naman hindi na tayo babalik sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang sugalan ng mga dayuhan. Sana naman huwag na tayong babalik sa landas na aapaw muli ang... Ayan na mga sangkay, patungkol po yan sa war on drugs ni Tatay Digong. Ngayon mga sangkay, eto na. Ano ba talaga ang totoo sa mga pahayag ni PBBM? Tama ba itong sinasabi niya mga sangkay na gusto dati na gawing probinsya ng China ang Pilipinas? Kaya mga sangkay, ako ay naghanap-hanap lamang para po, siyempre, para sa inyo. Para kumpleto yung chismis ng buong araw ninyo. Ayun, 6 years ago, ito po, dating Pangulong Duterte, ito mga sangkay. Pakinggan po natin ano ang naging pahayag ni former President Duterte. Doon na lang ang respeto ko kay Xi Jinping. Okay, ito. So, medyo mahina eh, no? Wait lang. Lakasan natin para siyempre masaya yung ating chismisan. Wait lang, ha? Ayan, lakasan natin. Matakot. Sabi na, they will not build. Ito. Hinggan natin mabuti. Ito yung pahayag ni former President Duterte dati. They assured us, they will not build anything there sa Scarborough Show. Pinag-uusapan yung West Philippine Sea sa Scarborough. Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa akin ng China. And galing kayong si Xi Jinping mismo nagsabi. And he's a man of honor. Ganyan po kabilib si Tatay Digong dati sa China eh. Kaya nga po mga sangkay, ang nakakalungkot na bagay ng panahon na yon, yung bigla na lamang po natin nakita na itong area sa West Philippine Sea, pinagtayuan na po ng maraming mga estruktura ng mga Chinese. Grabe ang nangyari. Nagkagulatan. Kaya nga hindi po ako nagtaka, mga sangkay, na bigla pong kumambyo si PBBM at mas lalong hinigpitan ang pagbabantay sa ating teritoryo kasi ganun para talaga ang ginawa ng China. While friend tayo ng China during the time of Tatay Digong, ang hindi po alam ni former President Duterte, ayun na nga po, ginagapang na pala yung West Philippine Sea. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Yan na. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Oh. Ito po yung pinanghuhugutan malamang ni PBBM nung sinabi po ni PRRD mga sangkay noon na, well, bakit hindi nyo na lang kami gawing probinsya? O yan, ulitin natin, baka nagkamali lamang po tayo ng pagtinig. Kaya nga sabi ko,
Why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, yun dyan, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Ito nyo yan. Ito yung ambassador mga sanggay ng China. Natawa po siya sa sinabi ni PRRD. Bullshit. Libre na lahat. Oh, may mga nagpalakpakan din, ano, pero hindi lahat mga sangkay. Siyempre, ang sabihin mo ba namang gawin na lang probinsya ng China ang Pilipinas? Ngayon, mga sangkay, ito pa. Talagang grabe noon, mga sangkay, ang China at Pilipinas. Tingnan nyo to, pumunta po mismo ang presidente ng China sa Pilipinas. O, yan, sa Malacanang po yan. May mga nagpo-protesta noon mga sangkay ng mga anti-China. Ngayon, ito pa. Ito naman yung time, mga sangkay, na si PRRD may pasabog. Alam nyo kung anong pasabog ito? Ito pong tungkol sa West Philippine Sea na parang tila baga walang pag-asa ang Pilipinas. Hindi po tulad ngayon mga sangkay, di ba si PBBM? Talagang hindi na tayo papayag, sabi ni PBBM, na may kahit na kaunti sa ating teritoryo ang makukuha ng kahit na sino mga banyaga. So, si PRRD, iba po siya dito mga sangkay. Tingnan nyo, parang hindi pong wala na pong pag-asa na makuha po natin ang teritoryo natin. We can retake it only by force. There is no way that we can get back the tawag nilang Philippine Sea without any bloodshed. Oh, kasi ang paniniwala nila mga sangkay, na para mabawi daw po yung West Philippine Sea, lalong-lalo na po sa Scarborough or sa Ayungin, kailangan po ng gera. Which is hindi po. Tingnan nyo ngayon nangyayari mga sangkay, di ba? Hinihigpitan nila PBBM. May gera bang nagaganap? Wala mga sangkay. Kahit po pinapalagan tayo ng China, ang Pilipinas hindi gumaganti ng mabigat mga sangkay, pero wala pong nangyayaring gera. Di ba? Alam niyo bakit? Takot ang China na mangyari ito. Dahil kapag ginawa nila, na ginera nila tayo, andyan po yung napagigitnaan po sila ng India at Japan. At any moment, pwedeng tumulong itong India at Japan. Laban po sa China. Suturog ang China kapag nangyari yan. Eh, buti sana kung makapipitsugin ang Japan at India. Itong mga kaalyadong bansa ng Pilipinas, malalakas. Nasa top 7 na pinakamalalakas sa buong mundo pagdating po sa sandatahan. Pero dito, malumanay na PRRD mga sangkay na talaga bang takot po sa China. You know the cost of war. And if we go there and really to find out and to assert jurisdiction, is that it would be bloody. It would result in any violence that we cannot maybe win. Lorenzana, Kasi mga sangkay, ang itinanim sa isip sa atin noon, kapag pinakialaman natin ang China sa West Philippine Sea, magkakagera. Nakakatakot. Huwag ka tayong ganun. Actually, naniwala nga ako niya nung una mga sangkay. Pero nung nakita ko na yung action niya ni PBBM na wala naman palang nangyayaring gera, naisip ko, nga no, bakit pa na may ikipaggera ang China kung ang kanilang bansa malago, ang ekonomiya? Hindi kawawa sila nun. Mawawasak lamang. Salamat, mangyayari nun mga sangkay. Masasayang ang kanilang mga pinagpaguran na pagpapalago ng kanilang ekonomiya. Dahil ang isang bansa na nasa gera, parehas po, tabla. Parehas talo. Di ba mga sangkay? So ngayon, alam na po natin kung ano ang pinanguhugutan ni PBBM dito na sinabi ni Pangulong Marcos na sa pagboto ninyo mamili kayo kung tayo ba ay babalik sa panahon na gusto ng ating mga liderato ang Pilipinas magiging probinsya na ng China. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.